ngayong araw ay itong aking mga Anthurium collection, guys. So konti lang naman ito, and ayan, magbibigay din ako ng konting care tips kung paano ko ba sila inaalagaan. And meron din akong i-flex na mga bagong halaman, guys. Mamaya ipapakita ko. Ayan, so unahin ko muna yung mga Anthurium collection ko. So ito yung unang Anthurium ko, guys. So siya yung pinaka unang Anthurium ko. Collection ko pa to before. Ayan, hindi pa nagka-pandemic noon. Ay collection ko na to. So matagal na siya. Kaso nga, yung aking pinaglagyan sa kanya, guys, ay sa hindi ko siya napapansin. So sa taas siya nakalagay kasi. Dito dito siya nakalagay. Diyan sa ayun, yung may space doon. Ayan, so diyan siya galing. So binaba ko lang ngayon para maipakita ko sa inyo. So talagang parang neglected plant ko na siya, guys, kasi nga ayan, tignan nyo, wala na siyang kukunti na yung kanyang lupa, and dry na siya ngayon. Hindi siya naalaga ang diligan. Ayan, lalo na nga at mahangin, laging mahangin ngayon. So yan, dry na dry. Pero ito naman ay ilang araw namang nag-uulan dito. Kaya lang talagang kasi mahangin. Kaya yan, dry yung lupa niya ngayon. And yung kanyang mga dahon ay hindi magaganda talaga, At tingnan nyo, ito yung talagang size ng kanyang guys, dahon. Itong nanilaw. Kaya hindi ko pa siya tinanggal para maipakita ko sa inyo yung size talaga ng mga dahon niya. And ito na yung mga sumunod na dahon niya, ayan, naninilaw kasi nga kulang siya sa dilig. Ayan, so ang natin talaga pag nag-yellow ang dahon ng ating mga halaman, either kulang sa dilig or over water. Pero ito talaga kulang sa dilig kasi nga yan, dry talaga yung niya. So kailangan ko nang ayusin ito. Buti na lang ay itong Anthurium collection ko ang aking topic ngayon. So ayan, naalala ko siyang ibaba, and ayan na nga, ganyan na pala yung kanyang lupa. Halos hindi na yung kanyang mga ugat. Ayan, so marami ng mga dyan, patay na ugat niya kasi hindi na siya nakakapit sa sa lupa. Yan, kalahati na yung kanyang lupa. So kaya hindi siya makadami ng dahon. Pero meron siyang isang upcoming. Ito meron siyang upcoming, guys. So ayan, aayusin ko na to na halaman ko. Papalitan ko yung kanyang potting mix. Yan. And then ito naman yung pangalawa kong collection. So 2020 ko na collection to, guys. Si Magnificum. Ayan, so makalat na talaga yung kanyang mga dahon. So matakaw na siya sa space. Siya yung lagi kong nilalagay dito sa loob ng bahay as indoor plant. May bago siyang ngayon, dahon. Kaya lang parang pangit siya, guys. Hindi maganda yung kanyang bagong dahon ngayon. Ayan. Pero parang naman yan, normal na lang yan. May mga dahon talaga na hindi ba perfect yung kanyang ilalabas na dahon. Parang ito, ayan. Parang merong kagat yung kanyang dahon. And ito naman, ayan, maganda siya, perfect naman to. Ito yung pinaka malaking dahon sa kanya ngayon.
Yung iba ay mga old na yan. Ito yung pinaka-old niya, oh. Pero ayan, hindi ko pa rin siya gini-give up. Tinatanggal ko lang yung mga nag-yellow sa kanya or yan, nagba-brown. Kasi maganda pa naman eh. Okay pa naman, hindi pa naman siya ganun ka nag-yellow lahat. Meron lang portion ng kanyang dahon. So ayan o, ginuntingan ko lang yan, kaya ganyan. Ayan. Kinikip ko pa rin yung dahon na yan. Kasi sayang din naman. Ayan. So ito ang nilagay ko dito ay puro coco cubes. Dito sa sa ibabaw, pero may pala to, may halong din pala to, may konting soil ito guys na nailagay ko. Pati nga ito lumalabas na rin yung kanyang mga ugat pwede na siyang i-base cut, pero gusto kong ganyan lang muna siya. Ayan, si Anthurium magnificum. And then, ito pa yung isa kong variety, si Clary, na kailan lang ay na-flex ko sa inyo. Ayan, so ito na yung kanyang latest. Ayan, medyo malaki na. Ayan. So, ang ating mga, guys, ang ating mga Anthurium ay gusto nila ng moist. Ayan. And, syempre, ang kanilang area dapat ay sa shaded lang but bright light. Ayan. And kailangan lang yun bang hindi sila natatamaan ng afternoon sunlight, kasi nga magdudroopy itong mga dahon nila, yung talang babagsak pati itong kanyang tangkay. Ayan. So ito ay kadidilig ko lang. So ayan, pa ang kanyang lupa Ito naman ang nilagay ko dito, rice hull naman, saka rice hull, saka may coco peat pa ata to, saka yung carbonized hull. Ayan, pero more on rice hull siya. Ayan, so kahit naman rice hull, coco peat, or yung coco cubes ang ilagay mo sa kanila, ay okay naman okay naman siya. Gusto naman niya, hindi naman siya sa potting mix ba, kung anong ilalagay mo. Kung coco cubes lang, pwede naman, okay naman. Parang yung aking magnificum. Ayan, basta lang sila, moist lang dapat yung kanilang potting mix. Ayan. Ayan. Ito pa guys, so ito ay pinahingi lang sa amin, pero ang tagal na nito guys, pero hindi pa siya nakapagbigay ng bulaklak niya hanggang ngayon. So ilang years na to hindi pa siya nagbibigay. Dahon lang siya ng dahon, ewan ko ba. So ayan, ilagyan ko pa siya ng na dyan, ng fertilizer. Meron na rin niyang nakalagay na banana peel, may eggshell, pero wala, hindi siya makapagbigay talaga ng bulaklak. Ewan ko kung bakit. So ito ay malaki ang bulaklak nito, yung kulay red ang bulaklak niya. Pero ayan, hanggang dahon lang talaga siya. So nag-aantay pa rin ako na makapagbigay siya ng bulaklak. Ayan. And then ito naman yung nabili ko nung October lang, si Radicans, na ito 4 yung kanyang dahon nung nabili ko. Ayan. And then ito pa lang yung first na dahon na naibigay niya sa akin. Kaya lang hindi maganda guys yung shape ng kanyang dahon ba. Ayan pero at least nakapagbigay naman siya ng dahon. So kakaiba yung kanyang shape samantalang ito pointed yung mga nauna niyang dahon. So ito naman ang ang nilagay ko dito ay fiber. Yan, coco fiber, kasi yun yung available na nabili ko noon doon sa
dati kong pinagbibilhan. Yan lang available niya. So, yan. Puro fiber yan. Coco fiber. So, okay naman siya sa coco fiber. Yan. And then, ito pa, yung aking tricolor. Ayan. So, buhay pa rin itong kanyang bulaklak, guys, na maganda. Hanggang ngayon. Ayan. So, talagang matagal din ang lifespan ng bulaklak niya, oh. Ayan. So, yan, kitang-kita na yung kanyang pink dyan. So, matatawag na siyang tricolor. Kasi nga, may pink, may konting cream, and then itong light green naman dito sa kanyang gilid ng dahon niya. Ayan. And then, pink din ito. Itong, ano niya, ganito niya. Ayan. And meron siyang bagong dahon dito ngayon. Ito. Bago niyang dahon. Ayan. Ang aking tricolor. Ito naman, ang bulaklak nito ay cream. Ayan. So, meron akong kakikitang bulaklak niya ngayon. Pero maliit, guys, ang bulaklak niya ngayon. Oh. Ayan, oh. Sana ay makita nyo. Sana ba yun? Ito, oh, natatakpan yata siya, eh. Hindi makita. Maliit lang siya, eh. Ayan, oh, ayan. Ayan, maliit siya. Lumiit yung kanyang bulaklak. So, ito nilagyan ko na siya ng fertilizer. Ayan, so, yung gamit ko na fertilizer sa kanila, guys, pala, ay syempre, yung natural fertilizer, hindi yun nawawala. So, yung hugas bigas, and then, kung minsan naman, kapag may banana peel ako, ay yun din, yung binababad ko sa tubig overnight, and then, yun din yung pinangdidilig ko sa kanila. And iba pa yung, ano ko, yung triple 14 na pang ano ko din sa kanila, pang alalay ko din sa kanila para makalago sila. Ayan, so once pa lang naman ako na naglagay nung triple 14. Ang talagang ano ko, lagi kong ginagamit sa kanila talaga, pinangdidilig, ay yung natural na fertilizer. Yan. Yung libreng ano natin, fertilizer. Yan. And then ito yung isa, guys. Wala, paso lang. Paso lang ang natira. So ito yung aking black anthurium, guys, or chocolate anthurium. Ewan ko ba kung bakit naubos lahat yung kanyang dahon. Pero meron siyang maliit dito na dahon, as in, napaka-petit. Hindi nyo siguro makita sa cam, guys. Ang liit. Maliit siya. Ewan ko kung bakit siya naubos. Okay pa naman ang kanyang mga ugat, oh. Matigas naman siya. Hindi naman siya yung kamo na lusaw. So, hinahayaan ko lang naman siya. So, hindi ko rin siya hinahayaang nadadry ang soil. Moist naman siya, oh. Pero, ewan ko kung bakit. Ayan, so ano na lang ako, guys, mag-insert na lang ako ng picture ng kanyang itsura nitong black anthurium na to. Black ang kanyang bulaklak. Bet na bet ko pa naman ito. So, ayan, hoping pa rin na ayan, magkadahon siya ulit. Ayan. Meron siyang dahon talaga, oh. Kaya lang ang liit, sobrang petit. Yan. And then, ang pang-last natin ay ito yung aking bagong acquire. Ayan. Na ito talaga yung matagal ko na rin wish na anthurium. So, ayan. Andito na siya sa aking munting hardin. So, kadi-deliver lang kanina. So, ngayon ay January, ano na ba ngayon? 24. January 24. Ayan, so kabibigay ni ate seller sa akin. Ayan. So, ang ganda niya. Grabe. Ang kapal nitong mga ano niya, oh. So, ang ganda niya sa actual talaga.
Kaya lang yun, hindi naman na lahat ng dahon niya ay magaganda. So may issue yung iba. Ayan. So ito yung pinakamalaki. Ito yata yung latest na dahon niya. Pero at least ay ang ganda. Ganda pa rin kahit may mga issue yung ibang dahon niya. Kaya lang ito parang naano siya nakaganyan siya kasi nga mababa yung kanyang tangkay. Sumasagi ba siya dito sa kanyang pot Ayan, kaya nakaganyan yung kanyang dahon Ayan. Mababa yung kanyang tangkay. So siya si Crystal Hope. Pero yung iba, ang ID nila dito ay ano ba yun? Siya si Silver Hope. Ewan ko kung parehas din lang yun. Pero siya ito talaga yun. Yun napapanood ko sa YouTube. Silver Hope naman ang ID nila. Yung may mga ganitong klase ng Anthurium. And parang meron na siyang isang upcoming ata na dahon dito. Yan. Meron na yata. Makita ba? Yung kamay ko naman na nakikita na ipofocus. Ayan. Parang yan, meron na siya. So, sana ay dahon yan. So, ito yung aking bagong alagaan dito sa aking hardin. And bagong paborito. Ayan. Si Crystal Hope. Ayan. Ang ganda niya. And merong binigay si ate sa akin na freebie. Ayan. So, yun yung ipapakita ko guys sa inyo. I-flex ko. So, dalawa yung aking i-flex. Pero isa lang yung na freebie ko. Yung isa ay nung December ko pa siya nabili. So, isama ko na lang siya dito sa aking mga etong topic ko ngayon. I-flex ko na lang siya sa inyo guys. Ito siya guys, si Hoya Kerry Eye. Yan variegated siya. Pero ayan, may issue itong isang dahon niya. Yan. And hindi ko pa rin siya pinalitan ng guys. Ito hindi ko pa siya ginalaw. So, sabi ni ate kahit lang daw, coco cubes ang mo sa kanya, ilagay mong media sa kanya, ay okay lang naman daw, sabi niya. So, papalitan ko na lang siya sa mga susunod na araw, yung kanyang potting mix. Ewan ko kung coco cubes ang ilalagay ko or what. Ano ba guys, ang mas magandang potting mix ng mga itong Hoya? Ano ba ang pwede nyong mai-suggest guys? Please comment na lang. Mga mahilig sa Hoya dyan, kung anong gamit ninyo. And then ito na guys, yung aking napakagandang freebie kay ate seller. Ayan ang ganda niya. Hindi ko natanong kung anong ID nito. Pero bet na bet ko rin ito. Makapal pala siya Ang kapal nitong kanyang matured leaf. Ayan, so yung mga bago medyo pa sila. Medyo manipis pa. Pero hindi naman siya ganun kanipis. Talagang maramdaman mo naman na makapal na. Pero mas makapal itong matured niya na dahon. So, ma-velvety yung kanyang dahon guys. And yan ang nagpapaganda sa kanya Yan, nasa gitna. Na parang yan, parang ilaw ba? Lalo na paggabi. Pag inilawan mo to underneath. Yan, kitang-kita mo parang maliwanag siya. Ito. Yan. Ang ganda niya and kahit sa likod. Ayan. So, halos ang mga begonia natin ganyan ang mga mga likod nila. Mga nagmamaroon, red maroon. Ayan. So, yan yung aking na freebie kay ate. Ayan. Tignan nyo itong aking
Christmas cactus na na-flex ko sa inyo 1 week ago ay hindi pa siya bumuka. So ngayon ayan bumuka na after 1 week. So ayan, kahit nag-iisa pa lang siya na bulaklak dyan, ay napakaganda niya. Napaka-attractive. Ang ganda kasi ng kulay niya. Ayan, maganda sana kung sabay-sabay na sana sila na kaya lang maliliit pa yung iba. Meron ako nakita dito na 3 yata. Ito maliit pa to. Ayan. Tapos ito maliliit pa. So ito lang yung una pa lang. Maliliit pa. Ito 3. Ayan. So yan na yung mga magkakasabay na magbuka soon. Pero maliliit pa, matagal pa yan. Ganda sanang tignan kapag ang daming bulaklak niya dyan ganda. Sayang yung ganito kong kulay pink, namatay naman. Yan. So ayan guys, ang aking na-share na naman sa inyo ngayong araw. And kung bago ka lang dito sa aking munting channel, ngayon ka lang nakapag-tune in, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong upload. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. See you next time guys. Bye!